mahalaga sa akin ang inyong katapatan. Amen. Good morning mga kapatid. Yun talaga ang napakahalaga sa lahat. At yun ang wala si Lucifer. Yung katapatan. Nasa kanya lahat ng kayamanan, lahat ng kagandahan, lahat ng kapangyarihan, pero hindi siya tapat. Tayo kahit tayo dukha, walang masyadong pera, hindi masyadong matalino, tapat naman tayo. Pagkat din ang sinasabi ng Diyos, yung mga kanyang tinawag at napili ay naging tapat, ang nagwagi o naging kameror. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang maliligtas. For the just shall live by faith. Excuse. Kaya ginawa ng Diyos na binanal muna tayo. Ginawa niya tayong mabuti, matuwid, at banal. Kasi pag hindi niya gagawin yun, hindi tayo makakapanampalataya. For the just shall live by faith. Ang matuwid lang ang pwedeng mabuhay sa pananampalataya. Kaya ang ibinigay niyang pananampalataya sa atin, yung pananampalataya kay Kristo Jesus. Ginawa niya tayong banal, siya ang gumawa eh. Inalis yung pusong bato, itinuwid yung espiritu natin, renewed tayo, binigyan tayo ng isang bagong pagkatao para mabuhay sa pananampalataya. For the just shall live by faith. Hindi tayo nabubuhay sa naririnig natin, nakikita, nararamdaman. Nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:7. Ganito sabi. Sapagkat nagsisilakan kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng paningin. Kasi tayong mga tao, yung 5 senses natin, naririnig natin, nakikita natin, nararamdaman natin. Ang mundo, napakasama eh. Pag nandito ka sa mundo, halos lahat ng maririnig mo, makikita mo, mararamdaman mo, masama. Ngayon, hindi tayo mabubuhay sa rules of the earth or rules ng laman o ng sanlibutan. It is the rule of God by faith. Kaya you don't see evil, you don't hear evil. You will accept all things. Anything goes. Anything goes ang buhay natin. Nagkamali tayo, hindi tayo nagkamali. Napariwara tayo, hindi tayo napariwara. Natanga tayo, natalino tayo. It doesn't matter anymore. You have that faith. Faithfulness. Yung pananampalataya natin, mayroong faithfulness, pagiging matapat. Kasi yung pananampalataya, ang walang katapatan. Si Satanas, si Lucifer, sumampalataya ang mga anghel, pero hindi sila tapat. So, ang hinahanap ng Diyos na pananampalataya ay yung may katapatan. Yun ang ibinigay niya sa atin. Bakit? Nakita niya tayong tapat tayo hanggang wakas. Kaya yung mananatiling tapat hanggang wakas, yun lang ang maliligtas. Kaya checkin natin ang ating sarili. Kaya nga madalas yung sabihin nun pag mayroong bagong mananampalataya, sabi ko, pag nanampalataya ka, ang hirap ng gagawin mo. Hindi mo gagawin ang gusto mo. Ang gagawin mo yung gusto ng Diyos, kaya mo ba yan? O hindi mo makakaya na maging Diyos at tagapagligtas si Kristo, God and Lord mo siya, huwag kang mag-Kristyano. Kasi useless, hindi ka rin naman maliligtas Isusuka ka pag malahiling ka. So, tiyakin mo sa sarili mo, ikaw ba'y sumasampalataya talaga? Handa ka ba talaga magdusa, magtiis para kay Kristo? Payag ka ba na ikaw ay i-persecute? Payag ka, dudukhain ka ng mga tao, aabahin ka ng mga tao, parurusahan ka ng mga tao, payag ka ba? Si Kristo walang kasalanan, pero ginawa sa kanya yun. Si Job walang kasalanan, pero ginawa sa kanya yun. So, tayo, dahil di naman tayo may kasalanan Hindi naman tayo katulad ni Job o ng Panginoong Yesus, lagi din tayo nagkakasala Kaya sinulusyonan ng Diyos yun Espiritu Santo. Merong comforter, may tagapigil. Para makontrol natin ang sarili natin, may kukontrol sa iyo, Espiritu Santo. Tinatakan tayo ng Espiritu Santo, sabi sa Ephesians 4:30. Hanggang wag mo bigatian ng Espiritu, pagkat tinatakan kayo hanggang sa araw ng katubusan. Pagdating ng araw ng redemption, pagliligtas ng kaluluwa, may tatak ang maliligtas sa Espiritu Santo. Yun ang tatak. Ngayon, para malaman mo na yung tatak na ibinigay sa Holy Spirit, kailangan mayroong manifestation, holiness. Makita sa iyo ang pamumuhay sa kabanalan, tapos mayroong initial na makikita sa iyo, mayroong kang gift of tongues.
Tapos makikita na sa iyo yung kaloob ng Espiritu Santo magdi-develop. Yung pag-ibig, kabanalan, kapayapaan, pananampalataya, mabuting loob, kababaan, self-control, pagtitiis, pagtitiyaga, makikita na sa pamumuhay mo yun. Pero kailangan mo desisyonan yun. Kasi hindi mahihinog ang bunga kung hindi ka magdidesisyon. Kasi bunga yun kailangan mahinog. Kasi ang bunga pwedeng malaglag Halimbawa, may bunga ng mangga. Makikita mo yun, yung bunga ng mangga, ang daming bulaklak. Lalo na pag yung season na nga, puro bulaklak. Pag makikita mo yung mga bulaklak na yun, maraming malalaglag doon. Pero yung hindi nalaglag, makakakita ka ng cute na mangga. Pag maliliit ang cute Pag lumaki na, hindi na cute. Makikita mo yung mangga, di ba ang cute, ang liliit. Ngayon, kailangan huwag malaglag yun. Huwag mabulok o kainin ng ibon. So, yun ay kailangan madiligan ng pananampalataya. Kaya sabi sa 2 Peter, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, karunungan, kaalaman, sapagkat kung meron kayo nito, hindi kayo pababayaang tamad sa pananampalataya kay Kristo. Lagi tayong sumasampalataya. Hindi ka nagsasawa, hindi ka tinatamad. Parang yung parang yung sa merong peace, kasalan sa Canaan. Sabi nung administrator doon, marami na akong napuntahang kasalan, pero iba napansin ko dito Kasi kapag languna ang mga tao, kapag yung may tama na mga tao, ang ibinibigay na alak, pangit na, hindi na masarap. Pero dito, hanggang sa simula, hanggang tapos na masarap So, yun ang gusto ng Diyos. Mula nung ibigin natin si Kristo, ang Diyos, yun ang unang pag-ibig natin. Huwag kang tatalikod sa unang pag-ibig. Kasi kapag ikaw tumalikod sa unang pag-ibig, ang pag-asa mo lang, bumalik sa unang pag-ibig. Napakahirap na pag intentional Wala nang pagsisisi yung nakalasap na ng kaloob ng Espiritu Santo. Yung nakaalam na ng mga darating na pangyayari. Yung nabigyan na ng Espiritu Santo at naliwanagan na at saka nahiwalay sa Diyos, hindi na pwedeng makapagsisi pa. Kasi sinasadya niya kasalanan. Katulad ni Lucifer at yung third angels niya. Alam nila lahat Kasama nga sila ng Diyos Alam nila lahat ng plano ng Diyos. Pero intentional sila nagkasala. So hindi na sila pinatawad. So ang ginawa lang nila, naglabo na. Pinili na ni Lucifer si Satanas. Kaya napundis siya. Ako naniniwala na ang itsura ni Satanas ngayon, yung Satanas napakapangit. Bakit? Kasi nung si Lucifer siya perfect in beauty. Ngayon, perfect in ugliness na siya. Dilim na siya Wala na siya sa liwanag, itinapon siya ni Michael dito sa baba at yung 1/3 So nakapag-ahari sila sa earth, sa first heaven, second heaven. Kasi yung third heaven, wala na. No entry na sila doon, hindi na pwede, tinapon. Sinukan na sila So tayo papunta pa lang sa third heaven. Baka mamaya papunta pa lang sa third heaven, isuka ka na. Paano ka isusuka? Yung nasa Revelation 3:14-15. Ikaw ay malahing nga. Gusto ko sana malamig ka kung malamig ka, mainit ka kung mainit ka. Ayaw niya ng malahining nga, ayaw niya ng bakla o tomboy. Ang gusto niya, kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Kaya sabi, kayo mga babae, magpakalalaki. Ibig sabihin, determined in faith. Kailangan, determinado ka sa pananampalataya. Kasi napakahirap ng sumasampalataya, sabi sa 2 Timothy 3:12. Ang pumipili ng kabanalan ay siguradong uusigin. Sabi naman sa Matthew, ang nag-iwan naman ng kanyang magulang, ng kapatid, ng anak, asawa, dito sa lupa, sa pananampalataya Kristo, ay tatanggap ng mahigit na 100-fold at mayroong persecution. So pag ikaw nagpapakabanal-banal na, tanan ni Satanas yun, babanatan ka na nun, uusigin ka na, lahat ng gagawin para pabaksakin ka. Pero hindi tayo babaksak. Nasa atin ang Espiritu Santo. Kasi ang labanan, hindi naman natin labanan to Labanan to ng demonyo at ng Diyos kailan ba nanalo ang dilim sa liwanag? Michael nga, hindi na siya obra Hindi na siya obra kay Michael. Si Michael na ang pinakamataas na anghel ngayon doon sa langit. Ewan ko dito sa internet kung ano-ano pinalalabas Meron daw ganito, ganyan. Huwag kayong maniniwala. Yung pinipreach ko lagi sa inyo tungkol sa Book of Enoch, tsaka yung sa Jubilee, nandun na lagi sa TikTok, nakakagdahan ko. Talagang ibinigay ni Lord sa akin, i-preach ko yun before. Kasi darating sa internet lahat yun
Hindi ano yun, hindi inspired book of God yun eh. Apocryphal yun, hidden. Kaya nga itinago ng Diyos yun para hindi. Pero ngayon, inilalabas ni Satanas. Worldwide. Gusto ni Satanas na hindi maniwala sa Bible, maniwala sila doon sa hidden books. Ang sasabihin nila, sulat din ng Diyos yan eh. Book of God din yan eh. Oo, book of God yan, pero it's inspired ba? In-inspired ba ng Holy? Hindi eh. Inihiwalay ng Espiritu Santo eh. Sabi sa Isaiah 34:16 eh, tinipon niya ang mga salita ng Diyos eh. Basahin niyo ang aklat ng Diyos. At kayo makaalam ng bagay doon, sapagkat lahat ng nandun, hindi na kailangan ng kasama. Hindi mo na kailangan ng Ethiopian Bible. Hindi mo kailangan ng Jubilee, ang Book of Enoch. Ang kailangan mo itong Bible na to na according to King James, ito ang Bible na author. Old King James Version, wag yung new. Kasi yung new King James Version, wala rin yun eh. Winalangya din ni Satanas yun eh. Ang ipinanatili lang ng Diyos, yung Old King James Version. Yung binigyan ng Diyos si King James, ng authority ng panahon na yun, na iyang Bible na yan, ang may autoridad, nabasahin nyo, yan ay sa Diyos, inspired yan. Kaya sinabi sa 2 Timothy 3:16, 15, 16 yun eh. Inunahan na ng Diyos eh. Tsaka yung sinabi din sa Galatians 1:8, sabi ni Pablo, kung meron sa inyong mga anghel na magtuturo ng ibang aral na iniaral namin, ang ebanghelyo nila, itakwil ninyo pag hindi itong ebanghelyong ito. Meron ngayon yung ebanghelyo ni Philip, ni Thomas, lumalabas na rin yan. Ang sasama ng sinasabi kay Kristo, may asawa daw, may anak pa. Parang si Mary Magdalene daw, nagnaalakan daw ni Kristo, blasphemous eh. Nakakadiri yung mga turo nila. Pero alam na natin, may Holy Spirit sa atin eh. Tinuturuan tayo, may anointing tayo ng Holy Spirit, may discernment na. Kaya alam mo na eh. Yung Think Minds of Solomon, nakita ko na sa internet. Nung una, binasa ko, kamote ka kumalaglag doon. Buti na lang ang Holy Spirit, laging nagbibigay ng warning sa akin. Nung binabasa ko lang, gusto ko malaman saan nanggaling yung mga sinasabi. Jubilee pala. Hindi inspired. Tinigil ko na kagad. Tigil na. Gusto ko sanang basahin yung Book of Enoch tsaka Jubilee, pero hindi na eh. Maiinis lang ako. Kasi puro isip lang yan ng mga fallen angels eh. Sila gumagawa niyan eh. Kasi fallen na sila eh. Kaya nga sabi ko nyo, si Satanas, alam nyo, ang galing pag dumadating sa pagbaksak. Proven na proven ko yan. Pag may ginagawa ako, ano mong bagay, at bumaksak, mawawala na, hahanapin ko na, hindi ko makikita. Hindi niya alam, hindi naman ako naghahanap ng para mga tupa. Ang Diyos ang naghahanap ng tupa niya, hindi tayo. Ang ginagawa ng iba, nag-missionary work. Naghahanap ng tupa ng Diyos. Ang Diyos ang maghahanap ng tupa. Di ba sabi ng Diyos, kung meron kang isang daang tupa at nawala yung isa, hahanapin mo. Sino maghahanap? Ang Diyos, tupa niya yun eh. Tupa ba tayo? Tupa ko ba kayo? Tupa tayo ng Diyos. O di ang maghahanap ang Diyos. Tupa niya tayo. Pag-aari, yung pag-aari niya, siya maghahanap. At idinagdag ng Diyos sa iglesia, 3,000, nung panahon na yun, panahon ni Pedro. Ang Diyos ang nagdagdag. Kasi kung tayo maghahanap, palpak. Tayo naghanap eh. Ang nakuha mo pala, damo, maggugulo lang sa iglesia. Hindi katulad ng Diyos, ang kukunin niya, trigo. Pagpapala sa iglesia, hindi damo. At ang halamang hindi itinanim ng Ama, bubunutin. Itong huling panahon na to, magbubunutan na. Excuse me. Aalisin ng Ama ang mga hindi nakinig sa Kanya. Sabi, yung nakarinig sa Ama at natuto, binibigay kay Kristo. At para maibigay ka kay Kristo, ibibigay ka sa loob ng iglesia. Pamumunuan nitong iglesia to ng apostles and the prophet. Ang foundation, apostles and the prophet. Yun ang itinatag na iglesia ng Ama. Kasi pag nagsasabi si Kristo, I will build my church, ang nagsasalita doon, Ama. Ang nagtatag ng iglesia, ang Ama. Kaya nga inapoy siyang puno ng iglesia. Siya ang pinakamataas sa iglesia. Siya ang hari sa iglesia, si Kristo. Ang nag-appoint doon, Ama. Pag nagsasalita si Kristo, tandaan niyo, ang nagsasalita, Ama. Kasi ang salita ng Ama, si Kristo. At ang salita ng Ama, si Kristo, ang buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos, siguradong tama yun. At kapag ikaw nabubuhay sa salita ng Diyos, banal ka. Bakit?
Kasi ang kautusan ay banal, mabuti at matuwid. Eh, kalakip mo yung utos. You are with Christ. If one is in Christ, he is a new creature. Pag sinusunod mo ang Word of God, bagong nilalang ka. Ano ka, ligtas ka. Banal ka, matuwid ka at mabuti. Bakit? Kasi yung kautusan ni Kristo, yun ang banal at matuwid. O so hindi mo sinusunod, hindi ka banal. Kaya binanal tayo para makapanampalataya. Kaya tayo ginawang matuwid, ginawang mabuti ng Diyos para makapanampalataya. For the just shall live by faith. Hebrews 10, 38-39. Ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. At tayo hindi doon sa mapapasama o mapapaliwara. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, may buhay na walang hanggan. Kaya huwag mong itakwil ang biyayang binigay ng Diyos sa atin, sabi. Ang gagawin lang natin araw-araw, sumampalataya. Araw-araw kasasampalataya. Kasi sabi ng Diyos yun. Panginoon, bigay mo po sa amin ang aming kakainin sa araw-araw. So, ibig sabihin, ipakakain ng Espiritu Santo sa atin araw-araw. Alam naman, wala. Eh, ang daming sitwasyon. Matulog ka nga lang, may sasabihin ng Espiritu Santo sa iyo. Yung kumain ka lang, may sasabihin eh. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, magsasalita Espiritu Santo sa atin. Makinig ka. Kasi minsan, hinahanap natin ng Espiritu Santo, nagsasalita na eh. Minsan ako ganun eh. Naghahanap ako ng ng pakiramdam ng Espiritu Santo. And the just shall live by faith nga. Hindi ka mabubuhay sa nakikita, sa naririnig, sa nararamdaman. We will live by faith. Nandyan yun, katulad ng barko ng mga apostol. Natutulog si Kristo. Ano nangyari? Nung magkabagyo, mahangin, napupuno ng tubig yung bangka. Natakot sila. Ginising nila si Kristo. Sabi ni Kristo, ano sabi ni Kristo? Eh di ba kasama niyo ko? Minsan kasama natin ng Diyos, hindi siya gumagawa. Parang si Habakuk. Sabi ni Habakuk, kasi ano sila ng Babylonia eh. Sabi niya, Panginoon, bakit ganun ang ginagawa mo? Ang bayan mo, iniiwan mo. Bakit mo kami dinala dito sa walang kakwentang-kwentang pagkaalipin? Masasamang tao. Ayaw mong gumawa sa amin. Sabi ng Diyos kay Habakuk, gumagawa ako. Yan ang paggawa ko, yung nakandong kayo sa ilalim ng masama. Kasi paano mo malalaman kung ikaw ay anak ng Diyos kung hindi ka ilalagay sa ilalim ng masama? Hindi mo makikita yung puti kung hindi ka ilalagay doon sa black background. Eh yung white background, lagyan mo ng puti, hindi mo makikita, parehong puti eh. Yung black background, lagyan mo ng black, hindi mo rin makikita, black. So para makita mo yung puti, ilagay mo doon sa black background. Yun ang mga unbelievers. Lahat ng bagay sa kanila masama, madumi. Isang puti lang ang makita sa'yo, masama ka na. Pero sa ating Kristiyano, hindi. Iba na tayo ngayon eh. Kung paano tayo pinawad ng Panginoon, pinatatawad natin ang ating mga kapatid. Hindi na tayo katulad nung dati na isang error lang kapatid mo, galit ka na, isusumpain mo na. Eh, ganyan na mga unbeliever eh. Isang mali lang makita sa'yo, masama ka na eh. Hindi nila makikita yung kabuuang puti. Hindi nila makikita sa'yo yung tuldok. Naalala ko tuloy yung barkada ko nun, si Boy Martin. Sabi daw nung teacher, okay, describe the coconut. Okay, Mr. Martin, describe the coconut. Sabi ni Boy Martin, the coconut is like a big point. Tama. Pumunta ka sa malayo, ilagay mo yung coconut, big point yun. Tama siya. Pero kung titignan mo, hindi yun ang dapat isagot doon. Pero tama. Ang i-explain mo dapat doon, the coconut is a tree, yielding fruits, green, and having many leaves, and it is right, you can eat that. Pero yung sabihin mo, the coconut is like a big point, sa teacher, mali yun eh. Pero sa malawak ang pangunawang tao, tama yun. Eh, big point naman talaga. Sige, tignan mo, big point. May puntos talaga si Boy eh. Big point. Eh, walang ginawa din yun, kundi magdumurog eh. Mag-iinom eh, barkada eh. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Lahat ng barkada ko, lasinggero. Lahat ng barkada ko, walang niya. Lahat ng barkada ko, ati. Ay ano ko? Eh di ganun din ako, siyempre. Hindi pwedeng ilalagay ka. Isa ka magandang kahoy. Tuyot na tuyot. Mahusay. Eh ilalagay niya sa nag-aapoy ng mga kahoy.
Sa palagay mo, hindi ka rin magsisindi? Kahit basain ka pa ng basain, ilubog ka ng 1 linggo sa tubig, sa drum, tapos isama mo doon sa nag-aapoy na kahoy, mauubos yung tubig doon hanggang sa magsindi ka rin. Kaya hinihiwalay ng Diyos yung mga cancer cells sa iglesia. Kaya sabi ng Diyos, humiwalay kayo sa kanila. Mahahawa kayo dyan. Ang isang masama, sumisira ng maraming mabuti. Isa lang yun, ha? Isa lang yun. Kaya pag mayroong isang damo sa iglesia, binubunot niya. Bakit nauubos ang iglesia, ang member? Ay, puro damo yung binubunot eh. Yung nananatili, trigo, ba't mo itatapon na trigo, may bunga? Kasi yung damo, puro bulaklak lang yun. Hindi naman nagbubunga yun eh. So ano hihinugin nun? Wala namang bunga. Bulaklak meron. Parang yung papayang bakla. Nakakita kayo ng papayang bakla. Lumalawit yung mga ano, bulaklak. Ang daming bulaklak. Pero walang bunga. Puro bulaklak lang. So ganun ang damo. Puro bulaklak lang, walang bunga. Pero ang trigo, makikita mo, nagiging golden. Pag nahihinig yun, nagiging gold. Kaya tayo mga trigo, ginagawa tayong gold. Para pagdating ng mananang, ang kukunin niya trigo. Ang ginagawa ngayon ng Diyos, inilalagay yung mga trigo sa kaban. Meron tayong kaban ng mga trigo. Tinitipon niya yung damo, tinitipon niya din ang mga trigo. At yung mga damo, susunugin yun sa apoy. Yung mga trigo, pababanalin niya. Ihahanda niya. Bibigyan niya yun ng pananampalatayang tunay. Ibibigay ang Espiritu Santo, mananahang. Para na sa ganun, magawa ng Espiritu Santo ang paglilingkod, pagliligtas. Kasi Espiritu Santo ngayon ang Diyos na gumagawa. Sabi nung ng 2 Corinthians 3:17, sabi, ang Panginoon ngayon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, nandun ang kalayahan. Kaya ang iglesia ang itinatag ng Diyos, libre, may kalayahan. Walang legalismo. Ang daming legalismo eh. Huwag kayong makikinig ng sound ng mga unbelievers. Eh, pumapasok lang sa tenga yun, hindi naman lumalabas sa bibig mo yun eh. O ano pa? Ang nagpapasama sa tao, yung lumalabas sa kanyang bibig kasi nanggagaling sa puso. Yung nakikita mo lang, naririnig mo, nararamdaman, wala yun. Lahat ng bagay na pumapasok sa tao, wala yun. Yung lumalabas sa iyo. Kasi mula sa puso, nandun ang masamang pag-iisip. Excuse me. Kaya nga, may error pa rin ng unbeliever eh. Magkakaunseling sila, sabi, gawin mo yan sa pamamagitan ng puso, walang isip. Hindi nila alam, nanggagaling ang masamang pag-iisip sa puso. Akala nila nakahiwala yung puso sa isip. Hindi. Kapag ang puso mo ay luma pa ang pagkatao mo, masama ka pa, madumi konsyensya mo. Lahat ng bagay sa iyo marumi. Pero pag sumasampalataya ka na at malinis ka na, lahat ng bagay sa iyo malinis. Wala nang marumi, kaya you don't see evil, you don't hear evil. You accept all things. Anything goes. Diyan ko pinalaki ang mga anak ko, anything goes. Pag magsasabi sa akin niya, kahit sino, Daddy, ganito, ganyan. Tatanungin ko lang, sa palagay mo ba yung gagawin mo, kaya mo? Oo. Sa palagay mo ba yung gagawin mo, hindi ka mamamatay? Oo, go! Hindi ka pala mamamatay, hindi ka pala pupunta sa impyerno, hindi go. Kung pumalpak man, okay lang. Palpak eh. Ano magagawa mo? Pumalpak. Eh, nagkamali eh. Ganun talaga ang buhay. May mga error tayo. At sa pamamagitan ng lahat ng error natin, natututo tayo. Paano mo maihiwala yung decolor sa puti? Kung hindi makakaroon muna ng decolor. Ganun tayo, puti na rin tayo eh. Pero nadudumihan pa paa natin, nasa mundo pa tayo eh. Sabi ni Kristo, yung nalinis na, malinis na. Pero yung paa, nadudumihan yun. Maglinisan kayo ng paa. Nasa mundo ka pa eh. May alikabok pa dito eh. Kahit nakasapatos ka, maaalikabukan yung sapatos mo. Nasa mundo ka pa eh. Ang gagawin na Diyos, aalisin na tayo sa mundong ito para hindi na tayo mahawahan ng masama. Gagawin na tayong busilak at pure na banal. Para na sa ganun, pag inilagay tayo sa New Jerusalem, may bahay tayo, lahat ng nandun busilak, anak ng Diyos lahat yun. Walang damo doon, walang anak ng demonyo doon, walang abominable doon. Lahat doon, holy na doon. Kasi ang gusto ng Ama, holiness. He is holy. Meron din seraphim nga, walang silang sinabi kundi holy, 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 holy.
Wala silang ginawang ganda yung magsalita sa langit na holy, holy, holy. Yung opamine, yun ang mga mata, yun ang hindi ko malamang anghel eh. Anong klaseng anghel yun? Sa langit, pagpunta natin, makikita natin yung opamine. Ano yun? Yung mga circle na parang gulong, pero sa gulong niya, ang daming mata. Kapag lumalakad yung trono, kasamang lumalakad yun. Ewan natin yun. Yun ang mga mystical things on the Bible na sa langit pa natin malalaman. Meron nagtuturo, sa pantahan din ng isip na yun. Hindi naman ini-explain sa Bible yun. Katulad ng mga Nephilim, hanggang Genesis 6:4 lang yun 4:6 Tapos na, hindi na binigyan ng attention ng Diyos ang Nephilim. Pero sa Book of Enoch, nandun daw ang kompletong istorya. Kaso hindi inspired yun Ba't mo babasahin? Dito lang tayo sa Bible, Isaiah 34:16. Yung nabasahin natin. Inyong salaksakin, inyong saliksik, salaksakin, kutsilyo, salaksakin nyo ang kapitbahay nyo. Inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon. So, merong Book of God, may ipinasulat siya. Ngayon yung ipinasulat niya, in-inspired niya yun. Binigyan niya ng inspiration ng Holy Spirit. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At inyong basahin. Ang dami nang hindi nagbabasa. Nakikinig na lang, nanonood na lang ng internet, madadali ka dyan. Pagbasa ka ng King James Version, sigurado tama. Pag tinatamad ka at manonood ka ng internet, aasa ka, ang daming mga isip nila doon. Who is creation before Adam? Biruin mo, first man nga and woman yun si Adam and Eve, tapos mayroon pang created na iba. Doon pa lang mali na ba't babasahin mo pa? Mali na Kapag mali na yun. Parang pelikula lang yan Pag ang bida okay, siguraduhin mo, bida nun, maganda yung pelikula na yan. Kasi okay yung bida Dumaan na sa maraming experience, lumaki na ang sweldo nun Bakit tatanggap na maliit na sweldo yun? Tsaka chinecheck nila yung kanilang lalabasan na istorya kung magiging okay yun. Pag pangit, di nila kinukuha yun. Yun ang mahuhusay na artista. Kaya pag nakita ko, ngayon, daming patay na artista na, di ba? Ang pinapanood ko lang si Fernando po, Rudy Fernandez The rest, ayoko na patay na pareho. Kaya, soap opera na lang ako. Soap opera. Ayaw mo kay Robin? Si Amira? Robin, ayaw mo. Ayoko dun. Basahin natin to. Ulit, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang. Kita mo, kahit isa sa kanita hindi magkukulang. O bakit babasahin mo pa yung Book of Enoch? Wala na palang kulang. Kompleto na to. Old Testament and New Testament. Kompleto na. Wala ka na hindi nga magkukulang Kasi sila, at huwag kayong inihahalin tulad ko, sabi sa 1 Corinthians 4:6, sabi ni Pablo, inihahalin tulad ko ang aking sarili kay Apollo, na kayo matuto sa mga bagay na nasusulat, upang huwag kayong maging mapagbataas o mas magmarunong. Babatay lang tayo sa nasusulat. Ano yung nasusulat? Inspired Book of God. Ano yun? Old King James Version. Noong ko ba ito pinipreach, ngayon, talagang antindi na sa internet, talagang grabe na pinakikita nila rito. Araw-araw, pag chineche ko yung YouTube Sangkatel ba ang false teachings? Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, walang nangangailangan ng kanyang kasama. So, hindi na kailangan ng kasama o support. Wala nang support na kailangan. Sapat na yan. Lahat ng support nandyan. Hindi na kailangan ng kasama. Walang pangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang Espiritu Santo. Sinalita ito na Diyos at pinisan ng Espiritu. Ano yung pinisan? Pinagsama-sama. So, ang gumawa ng Biblia para mabuo ito, Espiritu Santo.
Kung paano siya ang gumawa ng korte ng earth ng creation, ganun din executor ng Espiritu Santo eh. Kung ano sinabi ng Ama, yun si Kristo, i-execute yun ng Espiritu Santo. Parang as Secretary General yung Kapag mayroong apostol, kung sino yung secretary niya, yun ang little president, yun ang mag-i-execute ng utos ng Diyos. Kaya nung araw sa iglesia natin, sabi ni Brother Manny, executive secretary ka. Yan ang tinarget ni Toteng na hindi ibinibigay sa iyo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo, matutupad ko sa iglesia. Kaya yun, hindi nila alam yun. Ang nakakaalam na si Manuel, si Elmot, si Carly. Pero kita mo kung mo alam na ni Elmot Carly, hindi pa rin in-honor si Brother Manny. Sinira pa rin nila ang kautusan ni Brother Manny. Doon mo makikita na kahit kita na, lumalabas pa rin ang pagkasalbahe. Kaya ang gagawin ng Diyos sa millennium period, pag may masama, patay agad. Bakit? Ang kasama nila, Diyos mismo eh. Ang makakasama ng mga tao nun, glorified body na si Kristo, pati tayo eh. So alam nila Diyos yung kasama nila, bakit mag-i-intentional pang gumawa ng masama? Kaya pag sumubay sa utos ni Kristo, patay agad. Ganon din sa langit. Alam na ng one-third angel ng demonyo ni Lucifer, ang lahat-lahat eh. Bakit nag-intentional sin pa? Bakit pag ginawa niya kasalanan? Intentional yun eh. Walang kapatawaran yun. Alam mo na eh. Kaya yung nakaliwanag na, nakalasak na ng kapangyarihan darating, na habagahin na at nahiwalay sa Diyos, hindi na maaaring dalhin sa pagsisisi. Pagkat muli na naman niyang ipinapakako si Kristo sa krus at iginagawa na naman sa kahihiyan. So, pinisa ng Espiritu Santo. Ganon din tayo. Ang pumisan sa atin, Espiritu Santo, ba tayo nagsasama-sama ngayon? Ang Espiritu Santo, pinisan tayo. Narinig natin ang tinig ng Ama, natuto tayo. Ibinigay tayo kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Si Kristo ang ulo ng iglesia at ang Holy Spirit na kay Kristo. At sa lahat ng member ng iglesia na itinatag ng Diyos, nandun ang Holy Spirit. Kaya sabi ni Kristo, magala kayo. Ako'y aalis at pupunta ako sa Ama. Magala kayo sa sandaling panahon. Pero isusugo ko ang Espiritu Santo, hindi kayo mag-iisa. Kaya isinugo sa atin para manahan sa atin. Kasi para makarinig tayo talaga na wagas na araw, si Kristo ang tatanggapin, ang hanapin. Asa si Kristo? Nasa langit na yun. So ang iniwan niya, Biblia, written Bible, all King James Bible, and Holy Spirit. Kasi iba-iba ang churches na yun eh. Merong Pentecostal church na tinatawag. Yung Pentecostal church, puro power yun, walang word of God. Meron namang evangelical church, wala namang power, puro word of God. Yung evangelical, yan yung mga Baptist. Ngayon yung mga Pentecostal, yung naglalabasan sa TV na nililiis, nagbabaksakan, ba't kailangan mo patumbahin yun? Anong reason bakit patutumbahin ng Holy Spirit yung tao mananampalataya? Ang tinutumba si Satanas. Di ba nung hawakan ni Kristo at hawakan ni Kristo yung poses ng demonyo, tumumba? O bakit ito mga ito natutumbahan? Mga demonyo ba mga namin? Hindi natutumba nung hari nila. Walang ganun. Meron pa nga ako nakita naman na pagkatapos mag-worship, lumalabas, kumakain ng damo. Ano yung kalabaw ba yun? Tsaka mga kambing. Binuhin mo, kakain ka ng damo. Ano yun? Yung iba naman, tawa ng tawa ng tawa. Ano yung mga loko-loko ba yun? Ang daming naglalaban, kiniklaim nila sila yung Church of God. Ikiklaim mo, kita sa iyo yung bunga eh. Ano, meron bang anak ng Diyos na tawa ng tawa, wala namang dahilan? Okay yung tumawa, pero may dahilan. Tawa ka lang sabihin mo, sa Diyos yan. Tapos kakain ka ng damo, ano, kahayop? Si Nebuchadnezzar lang ang kumain ng damo. Isinumpa siya ng Diyos. Kasi ayaw ni Nebuchadnezzar kilalanin ng Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa. Ang ginawa ng Diyos sa kanya, ginawa siya parang luho-luho. Ginawa siyang busabos na hayop. Kumain ng damo. Ba't yung mga yun pinagpupuri nila sa Diyos sila kumakain ng damo? Di followers sila ng Nebuchadnezzar, kumakain ng damo. Ititin mo yung damo. Anong kainin? Teka. Balik tayo dito mga kapatid. Basahin natin ang Matthew 8. Matthew 8, 7 to 11.
Kasi itong istorya nito, yung centurion. Yung centurion, nung pumatok si Jesus sa Capernaum, ewan ko kung ano pronunciation doon, Capernaum. Tayo, Capernaum, di ba? Tagalog. Pero pag sinabi mo sa Google yon, pronounce, gano'n sabihin mo, sasabihin mo, Capernaum. Nung pumasok si Cristo sa Capernaum, sinalubog siya ng centurion. Sabi ng centurion, Panginoon, yung aking pong alipin, lumpo, hirap na hirap po. Pagalingin mo po siya. Sabi ng Cristo, hindi ka, pupunta tayo. Hindi na po, hindi kayo karapat dapat pumasok sa bahay ko. Sabihin nyo lang. Sabi ni Cristo, ibang klase faith nitong centurion na to. Unbeliever yun, ha? Hindi Israelite yun, centurion na yun. Hentil yun. Sabi niya, hindi ako nakakita ng ganitong matinding pananampalataya sa Israel. Kaya sabi, ang mga anak ng kaharian lalabas sa sa outer darkness. Ilalabas sa kaharian. Maraming Israelites na hiniran ng Diyos, hindi pupunta sa langit. Kaya sabihin niyo lang po. Tapos sinabi ni Cristo yung oras na yun, magaling na ang alipin mo. Tapos sinalubog siya nung alipin ng isa. Sabi niya, Panginoon, yung ating pong alipin na may sakit, magaling na. Anong oras? Sinabi, ganun. Nung sabihin ni Cristo mismo, magaling na siya. Magaling na siya. Kasi ang salita ng Diyos, very powerful. Kaya yung faith natin, kung meron tayong pananampalatayang matindi, your faith has made you rule. Yung babaeng inaagasan, matindi yung faith nun. Great faith yun, katulad na sa centurion. Ano sabi nung inaagasan? Mahipo ko lang, yung laylayan ng Panginoong Isus, magaling na ako. Yun ang nasa puso't isip niya, mahipo lang, magaling na siya. So ganun tayo, pag-aralan natin yun. Kahit walang doktor, kahit ano, pwedeng pagalingin natin kung mamimit natin yung pananampalatayang yun. Ako yun ang pinag-aaralan kong gawin eh. Kasi sa katerba, sakit ko eh. Ang dami kong harness. Sa dalawang tuhod, sa balakang. Lahat ng katawan ko masakit. Kada ako gigising sa umaga, hirap na hirap. Pero nakakakilos ako sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ko, hindi ko na kaya eh. Talagang immobilize ako ni Satanas. Lahat ng paraan ginagawa niya sa akin. Bata pa ako, pinapatay na ako niya. Hindi niya ako mapatay-patay. Hanggang pinapatay ako, hindi niya ako mapatay-patay. Ang isang kagaguhan niyang pinatay niya, si Jesus Christ. Hindi dapat mamatay yun. Bata pa, pinapatay na si Kristo rin, di ba? Sa pamamagitan ng paraon. Sa pamamagitan ni King Herod, pinapatay na si Jesus Christ. Pero hindi na, bakit? Kailangan lumaki para magawa yung ministeryo, yung kalooban ng Ama. So, ganun din tayo eh. Mayroong kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin na gagawin natin. Kaya ako nandito, hindi ako mapatay-patay. Ako pala'y pastor. Samantalang ang gusto ko, hari ng sindikato. Kontrang-kontra sa gusto ng Diyos. Ang gusto ko, mag-hold up ng bangko. Kaya ko eh. Maliit pa akong bata, nagawa ko na yun, yung papaglaki ko pa. Alam niyo lahat ng magagaling na mga tao, nagsimula sa bata. Kapag ang bata nakita mo, may talent yung anak mo. Ang galing mag-dribble. May hasahin mo sa basketball. Nandun ang talent niya eh. Pagdating ng panahon, most valuable star yan. PBA, NBA pa. Kung ano nakikita mong talent ng anak mo, hubugin mo doon mo siya i-develop na maging perfect siya, maging professional siya doon. Hindi yung kung ano gusto mo. Iba, gusto ng magulang. Gusto ko sana maging accountant. Eh, ang bobo sa number, ang accountant. Gusto ko maging engineer, ang tanga sa science, engineer. Gusto ko journalist ka, bubulul-bulul magsalita. Iayon mo dun sa, sa potential ng bata. Iayon mo sa kaloob ng Diyos na ibinibigay. Katulad ng pagkanta. Merong, ang mga tao ngayon na merong gift ng singing, mga milyonaryo, bilyonaryo. Pero kung mawalan Diyos, nagpapakamatay pa. Di ba? Yung sa Nirvana. Di ba? Sikat na sikat siya nagpakamatay pa siya. Ay, yaman-yaman na niya. Yung iba naman namamatay, kagaya ni Del Bona, ni Paul Morrison, si Jimi Hendrix. Ang dami niya, pero pinatay na ng Diyos. Pero ang gagaling nila, nabuhay sila, na walang kahirap-hirap. Ang hanap buhay nila, ini-enjoy nila, gift ng kaloob ng Diyos sa kanila. Eh, ang problema, hindi nila ibinalik sa Diyos eh. Kasi yung gift na yan, kaya ka binigyan ng Diyos, para sa Panginoon yan, hindi katulad ni Lucifer, kaya siya inihanda sa worship, siya talaga binigyan ng gift of worship. Eh, ang problema, nagwalang niya eh. Di wala ka na.
O ganun din yung mga nakikita mo, may mga born again na singer. Puro Diyos ang sinasabi. Tingnan mo, sumasampalataya ba yan? Ang dami nagsasabi, pag pituloy kita, bakit? Hindi ba nandun sa Brian yan? Ang daling magsalita eh. Pero nababatay ba sa pananampalataya? Tayo, mababatay tayo sa pananampalataya. Hindi tayo mabubuhay sa naririnig natin. Katulad ng ibang mga pastor, kung kayo makikinig ng mga rap, kung kayo makikinig ng awit ng mga unbelievers. Bakit? Pumapasok lang sa tenga yun, palabasin mo sa kabila. Ano nangyari sa iyo? Pinakinggan mo, gusto mo yun, kanta magaling na singer kayo yun eh. Bakit hindi? Artist yun, artist ka rin eh. Ba't mo babawal? Yung lumalabas, kabibig ng tao. Magmura ka lang. Sige, magmura ka. Kahit simpleng mura, mura mo, marumi ka na. Pero makinig ka na, bakit mo pinakikinggan yung mura? Bakit ba? O nakakasama yung pakinig? Ang dami mo naririnig, nag-aaway-aaway, nagmumurahan. O bakit na pinakikinggan mo? Di sana huwag mo na rin pakinggan yun. Ayaw mo pala makinig ng mga awit ng unbeliever. Bakit may mga awit ng unbeliever na papayapa ka? Bakit may mga awit ng unbeliever na nostalgic, na pupuspos ka ng pag-ibig? Kasi mo niyo ba yun? Puro kapayapaan ng pag-ibig nararamdaman mo pag kinakanta yun. Itong worship talagang gumawaan si Don Moen, si Amor, Ellen Amor. Yan talagang binigyan ng gift ng Diyos siya mag-compose ng mga hit, maranatang, mga kantang pang Diyos talaga. Binigyan ng gift niyan. Pero merong unbeliever na binibigyan ng revelation. Yun lang si Neil Young eh. Sabi niya, there's a lot to learn in wasting time. Si James Taylor, binigyan din ng gift yan. The secret of life is enjoying passing the time. Kita mo, nabigyan sila ng revelation. Yung pagpapassing of time, ang hirap niyan eh. Yung mag-uubos ka ng oras, pinakamahirap sa lahat yan. Nasa mundo tayo dito, wala ka mapaggagawa, hindi ka naman pwede magbisyo. Katulad ko, masaya lang ako pag nagmamadyong, umiinom, nagtuturo. Hindi ko na pwedeng gawin, bago ako nilalang. Nandun na yung faith, hindi ko na gagawin yun. Pinaninindigan ko, dahil ang gusto ko sa langit. Hindi mo nagagawa, kaya sabi ko nga doon sa sumasampalataya, ikaw ba sasampalataya talaga? Kung sasampalataya ka, hindi mo gagawin yung gusto mo. Kaya mo ba yun? May nagpunta dito dati. Gusto daw niyang sumama sa iglesia. Sabi ko, ikaw ba sigurado ba na? Opo, ligtas na po ako. Ibig mo sabihin, ligtas ka na, ba't nandito ka pa? Ligtas ka pala. Dapat nasa langit ka na, ligtas ka na eh. Ligtas tayo by hope. Gusto mo bang ipaliwanag ko sa'yo? Hindi mo, ligtas na ako. Ayaw mong ipaliwanag ko sa'yo. Ayaw mo pala. Hindi ko ipapaliwanag sa'yo. Hanggang sa umalis yun, hindi na nakabalik dito. Ganun, naturuan sila kasi na if you accept Jesus, you are saved. Hindi pa, tinanggap mo ba lang, saved na? Ba't ang mga demonyo, tinatawag pa Panginoon, hindi naman ligtas. Tinanggap nga nila eh. Tinanggap nila ang Ama, ang Espiritu Santo, si Kristo, pero hindi sila sumampalataya. Sumampalataya sila, pero hindi tapat. Yun na nga, sumampalataya, hindi pa din maliligtas eh. At ikaw, ang lakas ng loob mo, sabihin mo, ligtas ka. Sabi nga sa 1 Peter eh, kung tayo matutuwid, parang bahagya lang kaligtasan eh. Apostol pa nagsabi nun, si Pablo nga, sabi niya, sinusupil ko at hinahampas ko ang aking katawan at pinipigilan ko ang aking katawan. Baka sakaling sa pagtuturo ko ako isumpa. Si Pablo na yun, ha? Si Pedro na. Mga apostol talaga yan na talagang proven na. Tapos ganun pa sinasabi. Tapos ikaw, nakapapanampalataya mo pala, ang yabang mo na. Ang pwedeng magyabang, yung naguhubad ng uniforme. Nagsusuot ka pa lang ng uniforme, yabang mo na. Baka mamaya, pagpunta mo sa barilan, hindi pa nag-uumpisa, patay ka na eh. Pero yung mga pwedeng magyabang, hindi nagyayabang. Yun yung mga dumaan na sa experience ng mga sundalo. Huwag mong gagaguhin yun, aapi ka na ibang tao, patay ka dyan. Kasi makatarungan yung mga yan. Ako alam mo, kaya ako nahiran ng Diyos. Kita niya yung spirito ko ng pagkamakatarungan. Kahit walang hiya ako ng bata, ayoko nung may naaapi, pero ako nangaapi. Ayoko nung may gumagawang masama, galit ako. Pero ako gumagawa ng masama. Tsaka makatarungan ako eh. Bata pa ako, makatarungan na ako. Pag mayroong bagay na sigalot, ako mag-aayos no, peacemaker ako. Kaya anong paglaki ko, nakita ng Diyos yung karakter na yun, pwedeng gamitin. Katulad ni Pablo. Masama si Pablo, pero nakita ng Diyos yung faithfulness ng puso ni Pablo.
Kasi ang Diyos ang tumitingin sa puso. Hindi sa panlabas na anyo. Kaya nung humirang siya ng hari, dahil hindi na hari si Saul eh. Sabi niya kay Samuel, pumunta ka dun sa bahay ni Jesse. Ni Aaron ako ituturo sa iyo na magiging hari ng Israel. At punta siya, tinanong niya si Jesse. Sabi niya, Panginoon, sino dito? Wala. Sabi niya, meron ka pa bang anak? Oo, meron nandun sa labas, shepherd. Eh, shepherd, pinakamababang trabaho yun. Mag-alaga ka ng tupa. Pero ibinigay ng Diyos na unang sumamba yung mga cast out nung ipanganak si Kristo. Mahal ng Diyos yung mga cast out. Pag ikaw inaapi, cast out, matuwa ka. Ang daming pagpapala sa iyo. Kasi nung araw, ako yung hunter, ngayon hunted na ako. Nung araw, ako yung bully, ngayon binubully na ako. Pero pag pumayag ka, pagpapala, sabi ng Bible eh. Makapupong higit ang tatanggapin nyo na mayroong persecution. So pag may persecution nagaganap sa inyo, matuwa kayo. May pagpapalang darating sa inyo. Hindi nyo mabubuisit ka o gaganti ka. Ang sabi ng Diyos, sa akin na paghihiganti, ako maghihiganti. Huwag. Huwag ka maghihiganti, ako maghihiganti dyan. Dahil pag ang Diyos ang naghihiganti, nako, napakasama ang magaganap sa tao. Nangyari na sa akin yan. Dito, nang umapis sa akin, grabe kong pag-aapi ginawa. Nang banatan sila ng Diyos, talagang durog-durog ang kabuhayan nila, pati pawin nila, durog-durog lahat. Kasi hindi mo pwedeng do not touch the anointed of the Lord. Si Brother Manny, lahat ng tumulig sa kay Brother Manny, talagang binanatan ng Diyos. Kasi pag you are touching the anointed of God, ang tinatouch mo, Diyos mismo. Ang Diyos ang nagdala dyan, siya nagsugo eh. Kaya pag tinanggap mo naman ang sugo, hindi titignan ng Diyos kung ano ka, tinan mo si Rahab. Prostitute yun. Pero ang tinignan doon ng Diyos, pinoroteksyonan niya ang sugo niya. At alam niyo ba, doon sa Matthew 1:5-6, naging daanan ng lahi ni Kristo si Rahab. Kasi si Judah, may anak yan eh. Si Pares. Ngayon kay Pares, nanganak yan. Tapos ang naging asawa ni Solomon, si Rahab. Ang naging anak nila, si Boaz. Si Boaz, o Boaz kung sa Tagalog, Bus. Ang naging asawa niya si Ruth na Moabites. Kita mo, hindi napapasa sa tao yung pinanggalingan ni Kristo eh. Si Rahab, prostitute, tapos Moabites, hindi Israel si Ruth. Pero yun ang plano ng Diyos eh. Doon padadaanin ang lahi ni Kristo. Naipanganak doon si Bus, si Jesse. Ipinanganak naman kay Jesse si David. At si David, hanggang kay Joseph na. Yun ang lahi ni Kristo. To the 14th generation. Kaya yung mga outcast, ako madalas kong ituro sa inyo, yung kinakain nyo, yung itinatapon mo, yun ang mahalaga. Alam nyo kasi ang sustansya nasa butot balat. Nasa butot balat. Kaya kayo pagkakain ng ubas, kainin nyo yung butot balat. Yung iba, hindi kinakain ng buto, tinatanggalan pa ng balat. Ang kinakain niya sa ubas, wala, katas lang. Nandun lang lahat ng sustansya, yung sardinas, yung salmon, yung mackerel, nandun sa spinal cord nila, tsaka yung maliliit na mga ugat-ugat doon na nandun ang sustansya. Sa saging, yung mga strip na nandun ang sustansya. Sa pakwan, yung puti ng pakwan, nandun ang matinding sustansya. Ang ginagawa natin kasi, kakainin lang yung pula. Tapos inaalis mo pa yung buto, ay nandun din ang sustansya. Yung itinatapon mong buto at saka yung puti ng pakwan, nandun ang sustansya. Yung itinatapon mo sa saging, sa sardin, nandun ang sustansya. Kaya kita mo tayong lahat dito, pinagpala. Bakit? Cash out ako eh, tinapon ako. Ilang beses akong itinapon? 2 beses. Unang inagtapon sa akin si Pastor Phil. Sabi ni Brother Manny, doon ka sa School of Christ. For the meantime, si Toting muna, pastor mo. Okay, Toting ako. Doon ako na, kay Ernest Borgnine. Si Ernest Borgnine. O di na ako kay Toting. Ano ginawa na yun? Pinalayas din ako ni Toting. Sabi ni Brother Manny, sa akin ka. Nung araw kasi hindi pa ako handa. Ngayon handa na ako. Sa akin ka na. Huwag niya sa kinuha na si Brother Manny. Direkta na ako kay Jesus Christ. So ang mga apostol ngayon kami yung sinugo. Kasi wala na, ubus na eh. Putol na yun, ng authority, line of authority. Kung titignan mo yung line of authority, Ama, si Kristo, Apostol, Bishop, Pastor. Eh wala na eh. Wala na yung apostol, patayin eh. So bishop, kaya pala ako ginawang bishop. Mamamatay si Brother Man.
Kaya yun pala yun, yung sabi ni Brother Manny, bakit kaya ako mamadali ng Panginoon namin? Bishop ka. Ay ko, hindi, ano? Huwag niyo akong gawin bishop, ayoko. Bishop ka. Paano ako magiging bishop? Wala naman pastor, bibigyan kita 4. 4 na pastor, si Manuel, si Alex, si John Olbiga, tsaka si Salvi. Meron pang isa si OG, taga Makati. Nawala naman yun, hindi rin tunay ang faith nun eh. Biruin mo, 5 kaagad ang pastor ko, ang kailangan para maging bishop, 2 eh. Ang ginawa nila, inanoint nila si Alex na bishop, wala namang pastor. Yun ang bishop na walang pastor. Bakit? Anointed ng tao. Kapag ang Diyos ang nag-anoint, yung hindi mo pinagpagalan, ibibigay sa iyo, sabi. Yung hindi mo pinaghirapan, aanihin mo. Yun ang sabi ng Bible. Hindi naman ako nagpagal doon, hindi naman ako, pero pinaani ko nandun. Ibinigay sa, ang nanatili lang si Manuel, nawala na yung lahat. Si Jude Olbiga, grabe pagkawala niyan. Talagang iyan na, talagang pusang itinapon. Kasi problema ko yan si Jude Olbiga. Sabi ko, Brother Manny, may problema ako. Si Jude Olbiga, binigay mong pastor sa akin, hindi naman sumusunod. Bakit? Ayaw mag-worship sa Palatio wala akong problema. Bakit wala akong problema? Ayaw bang mag-worship? Ayaw. Di itapon mo. Ayaw pala huwag mong pilitin yung ayaw. Lahat ng ayaw, tapon. At tinan mo ang Diyos. Kita mo doon sa panahon niya, di ba? Yung panahon ng araw ng Libyana. Sa Benjamite siya, di ba? Naikwento ko na to sa inyo, from 32,000. Si Gideon. From 32,000 hanggang 300. Yung 32,000 yun, tinanong niya, sabihin mo kung sino yung talagang gusto maglingkod. Yung ayaw, umuwi na sa bahay nila. Pero mo, 22,000 yung ayaw. Samantalang tinawag yun, kasama ng iglesia, pero umayaw. 22, ang natira 10,000. Sabi ng Diyos, madami. Naikwento ko na sa inyo, ang natira 300. Gideon 300. Naipelikula to si Lycidas ng Greek. Yung Greek 300. Napalabas siya, ginaya nila yung Gideon 300. Maganda rin yun. Matitinding Griego, natatapang nun. Sa Mertopopyle Mountain. Mertopopyle ba? Ewan ko. Doon. Meron doon, lugar na daanan na secret. Doon sila nakipaglaban. 300 lang sila, ang kalaban nila 100,000. Ang dami nila napatay, pero napatay din sila lahat. Pero 300 to 100,000, pero yung labanan yun. Sa Diyos nga, isang anghel, 185,000 patay. Kaya si Sennacherib umuuwing luhaan nung sumasampay siya sa idol niya, pinatay pa siya ng 2 anak niya. Pinakita ng Diyos kung gaano ka-power. Si Hezekiah, sabi niya, Panginoon, wala akong pwedeng asahan kundi ikaw. Napakaraming kalaban ng Philistines. Hindi kami mananalo, kakarampot lang ang bayan ng Israel. Sino mo sinabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng anghel. Nagpadala ng isang anghel, 185,000, umalat, patay lahat. Nung makita ni Sennacherib, sabi nga, ano itong nangyari? Umuwi siya sa bahay. Tapos nag-pray siya doon sa idols niya. Nakita pa siya ng 2 anak niya, pinatay pa siya. Talo na sa gera, pinatay pa. Ganun sumpa. Ganun magiganti ang Diyos. Kaya kayo, kapag kayo inaaway ng tao, huwag niyo gagantihan ng masama. Hayaan niyo lang silang apihin kayo. Kasi may pagpapala. Merong pagpapalang nakalagay na sa atin. Sabi ng Bible yun, di ko na matandaan kung sa Matthew 15, yata. Ang nag-iwan ng kanyang ama't ina, asawa at mga anak, kapatid, dahil kay Kristo Jesus, ay magmamana ng makapupong higit dito sa panahon ito, 100-fold, at ang dulo nito, buhay na wala hanggan. Kasama ang pag-uusig. May kahuling kasama ang pag-uusig. Gusto mo lang pagpapala, ayaw mo ng pag-uusig Hindi pwede. Gusto mo mag-glorified? Ay, magtiis ka. Anak ka ng Diyos, karamay ka ni Kristo sa hirap, i-glorified ka. Pag hindi ka nakipagtiis kay Kristo, hindi ka glorified. Sabi nga ni Magnoli, walang hirap, walang sarap. No pain, no gain. Si Kristo, bago niya na tubos ang kasalanan, nasa libutan, grabing hirap. Biruin mo yung hirap na yun. Nung ipakita nga ng Diyos sa kanya, gagawin, pwede ba? Huwag na. Gaano kahirap talaga yung nakita niya. Para sabihin, pwede ba yung cup na to, pass. Pero not my will, but your will be done. Ganon din tayo
Kahit napakahirap ng buhay nyo, ako nga, minsan gusto kong umiyak eh. Sa hirap na kahit ba't gusto ko umiyak, pero hindi ako umiiyak. Nag-ahari sa akin yung kagalakan. Sabi ko, kahit pala hindi mo hingin yung kagalakan at kapayapaan, ibibigay ng Diyos pag gusto niya. Kasi nung isang araw, nagbabara ako, hindi ko malaman bakit masaya ako. Payapang-payapa ako, masaya ako. Ganito pala kapag gusto ng Diyos ibigay yung kapayapaan, hindi mo kailangan hingin. Kita mo, nung pag sumasamba ang Israel, kusang bumababa yung clouds, yung pillar of clouds. Lumilitaw yung pillar of fire sa gabi. Ang Diyos gumagawa nun. Pag nag-worship tayo nun doon sa Santo Tomas, nagkaroon ng pakatinding ng Holy Spirit nun, sabi ni Brother Manny. Ibinaba ng Espiritu Santo si Kain na Glory. Pag gusto niyang ibaba si Kain na Glory, ibababa niya. Tayo, ganun din dito. Ilang beses ko na naranasan na si Kain na Glory sa iglesia. Siya nagbababa eh. Siya ang nagbababa ng pillars of clouds. Si Kain na Glory nun. Pero nung mamatay si Eli, dahil salbahe yung mga anak niya sa sanctuary, hindi mo ninanakawan, tapos nakikipag-sex pa. Nung mapalaban sila sa Philistine, patay yung dalawang anak niya. Tapos ito naman, nung malaman ni Eli, nakaupo siya sa nahulog siya, humataw yung likod niya, nabali yung spinal cord niya, patay siya. Ayun, wala nang si Kain na Glory. Nawalaan si Kain na Glory sa Israel. Bakit? Ay yung mismo mga namumuno, walang niya eh. Tapos yung magmamana ng mga pinuno, walang niya din. Bakit nagkaroon ng judge sa Bible sa Old Testament? Bakit? Yung mga anak din ni Samuel, hindi rin karapat dapat. Kaya humirang na lang ang Diyos ng mga judges, kaya may mga judges. Tapos nagsawa sila sa Diyos, gusto naman nila hari. Sabi ni Samuel, Panginoon, ikaw ang hari ng Israel. Kaya mo, ibigay natin ang hari. Binigay si Saul. O nung ibigay si Saul, walang hari. Si David lang ang talagang pastor ng Diyos. Nanatiling nagsisi, nagpakabanang-banal. So ang Diyos ang nagbibigay ng sikahin na glory. Sabi ko ako, hanap ako, gusto ko sikahin na glory. Pero nung isang araw, naranasan ko sikahin, wala naman akong ginagawa. Di ba ganun yung sabi niya kay Moses? Sabi niya, Moses, makita sa lahat, mag-usap tayo. Pwede nang kausapin, pero pinaakyat pa doon. Kapag gusto kang kausapin ng Diyos, hindi mo kailangan hanapin siya. Ganyan na nangyari sa amin sa Paras. Pinag-fasting kami ni Brother Roth. 3 araw, 3 gabi, fasting. Tapos, hanggang sa marinig mo ang tinig ng Diyos. Kami naman, kung pinuno, di sumunod kami, fasting kami, 3 days and 3 nights. Talagang gutom na kami. Sabi ko kay Manuel, bababa ako, magluluto ako ng mami. Nagugutom na ako, hindi ko na kaya. Sabi ni Manuel, sama ako. Ay narinig ng mga nando, ano yan? Kakain kami. Sama kami. Wala na nag-fasting, no? Tapos, no, pagkakain, no? Sabi ko, gusto ko talaga marinig ang tinig ng Diyos. Umakyat ako sa sanctuary. Nagkataon, nandun din si Bombet. Umakyat kami dalawa nandun. Si Bombet, panayang iyak. Sabi ko, ba't ako hindi umiiyak? Ito, iyak na iyak. Lord, didingdi ko nga ang tinig mo, magsalita ka nga. Sige, iihintayin ko. Gusto ko marinig tinig mo. Aba, meron ako narinig sa isip ko. Sabi niya, you are my son. Sabi niya, you are my son. Tapos sabi ko naman, you are my sunshine. You made me happy. Nag-message si Taning, you are my son. Eh di sinundan ko na, you are my sunshine. Pag ako dinibigyan ako ng message ni Lord, yung relax lang ako, nagbabara, naliligo, darating ang message, susulat ko yun. Para pagdating dito sa pulpit, meron na akong point of contact, meron akong topic na i-discuss. Siya na bahala. Hindi ko kailangan maghanda na kung ano-ano. Basta't meron na naibigay na message. Ganon din sa propeta. Pag nabigyan kayo ng message ng Diyos ng propeta, para hindi mo makalimutan, isulat mo. Para pagdating dito, pwede mong basahin. Kasi yun ang message ni Lord. Hindi ka naman pastor para elaborate mo yun. Prophet ka eh. Para mag-profit ang iglesia sa'yo, maging prophet ka. So, ganun ang sistema eh. May mga ministeryong iba-iba, hindi pare-pareho. Pero isang espiritu gumagawa. Kaya mga kapatid, the just shall live by faith. Amen.